Kamusta po ang lahat mga kababayan? Si Kamanong po, nagbabalik kong muli para po magkomento po sa inyo. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito po mga kababayan. Napakarami pong bumabatikos dito mga tambay. Dahil lang ang Vice President po ay papasok na naman po ang 2026 national budget, di po ba? Ang Office of the Vice President ay hindi na po hihingi ng karagdagang pondo sa 2026 sa kanyang opisina ng Office of the Vice President. Sa kabila po nito ay binabatikos pa rin po, mga kabayan, dahil hindi na raw po dapat o karapat-dapat bigyan pa ng pondo ang Vice President. Nakapagtataka, no? Kung sino ay napakaraming proyekto sa kabila ng kakarampot na binibigay ng pondo, ay nagagawan pa ng Office of the Vice President ang kanya pong mga programa. Hindi po katulad ng gobyerno ng binagoong ang Pilipinos, isang damukal, trilyon-trilyong pondo, pati confidential intel pa na bilyon-bilyon, pero wala po silang question kung saan napupunta. May nakita po ba tayong malalaking proyekto ng 3 taon sa kabila ng trilyon ng pondo natin at isang damukal pa na utang natin? Di po ba? Pero wala pong question dyan ang mga sumusuporta at bayaran di umano, mga kababayan. Hindi kaya? Wala tayong nakikitang mga questionable sa kanila. At walang nakikitang korupsyon. Lalo ang media. Walang nakikitang korupsyon yan. At baliwala sa kanila na magkabaon-baon tayo sa utang at maubos ang pondo natin na wala tayong nakikita. Okay lang sa kanila yan. Dahil sa pakinabang kaya. Hindi kaya? May busal. Yung busal, hindi maisang busal. Pera. Hindi kaya? Pakinggan po natin ang balita. Magandang gabi, Gladys. Ano ang dahilan bakit kapareho lang ng budget ngayong taon ang hihilingin nila sa Kongreso next year? Ni Vice President Sara Duterte na hindi maaaprubahan ang hihilingin nitong budget para sa Office of the Vice President para sa susunod na taon. Kaya sa halip na humingi pa ng mas malaking pondo para masuportahan ang mga proyekto at programa ng kanyang opisina, 733 million pesos lamang o halos kapareho ng inaprubahang pondo ngayong taon ang hihilingin nilang budget ng OVP para sa taong 2026. Nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado, ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Aniya, ayaw niyang mapahiya lang ang kanyang mga tauhan kung haharap na sa Kongreso. Kaya nagdesisyon ako na kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon, dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives or sa Senate na nakaharap yung ating mga miyembro ng Kongreso. Samantala, June, wala munang aasahang mga bagong proyekto ang publiko mula sa Office of the Vice President sa susunod na taon dahil sa limitasyon ng kanilang pondo. Ganun pa man, mananatili ang mga kasalukuyan nilang programa maliban na lamang sa medical and burial assistance. Nakalungkot lang dahil wala na kasi kaming medical and burial assistance. Ito ay tinanggal. Hindi namin siya malagyan ng budget dahil tinanggal talaga yung line item sa Office of the Vice President nung lumabas yung budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act. Nawala yung feeding program natin, ang pansarap feeding program natin dahil hindi na talaga namin ma-stretch yung budget na inilaan para sa Office of the Vice President.
Sa kabila nito, nagpapasalamat naman ang OVP sa mga healthcare institutions at providers dahil sa kanilang tiwala at kagustuhang makatulong pa rin sa mga isinusulong na programa ng kanyang opisina. Ayon kay VP Sara Duterte, ang mga batikos na tinanggap ng kanyang opisina ay hindi naging hadlang para huminto sila sa pagbibigay serbisyo sa taong bayan. June kanina ay nandito sa Davao City si Vice President Sara Duterte upang pangunahan ang 2025 OVP Pasidungog upang bigyang pagkilala ang kanilang mga katuwang na grupo, institusyon at individual sa mga isinusulong na programa at proyekto ng Office of the Vice President. Yan muna ang ating Yan po mga tambay. Expected na naman po ng Vice President yan. Kahit po gustuhin niya na napakarami pong dapat gawin at itulong sa ating pong kababayan, sa buong bansa na napakarami po dahil ang Vice President po ay halughog niya. Talagang sinusuyod niya ang buong Pilipinas para po malaman niya ang sitwasyon natin at sitwasyon po ng ating kababayan, kung ano po ang maitutulong ng Office of the Vice President. Kaya nga po yung mga programa niya, di po ba, may suporta sa mga yung mga namamatayan nating mga kababayan. Tayo po, pwede tayo humingi ng tulong sa Office of the Vice President kung tayo po talaga hirap na hirap kahit pagpapalibing, di ba? At yung mga medical provide na ibibigay po ng programa ng Vice President na nakakatulong pa dahil alam naman natin na napakahirap din humingi ng tulong sa DSWD. Di po ba napakaganda yon na ang gobyerno ay napakarami mong lalapitan, hindi lang ang DSWD? Di po ba? Dahil pera po yan, tax po ng bayan yan. Di po ba napakaganda yung mga programa ng Vice President? Yung kanya mga libreng sakay? Di po ba? Na napakalaking katipiran sa atin yon. Kaya lang bakit mo pinopolitika? Katulad po nito, mga programa makakatulong sa buong bansa. Dahil alam naman natin ang ating Vice President ang kauna-unahang nakaisip na maglagay ng napakaraming satellite offices of the Vice President sa buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Meron pong Office of the Vice President, mga satellite niya, na makakatulong direkta sa taong bayan. Di po ba? Nandyan po ang DSWD. Nagagamit po sa politika yan. Di po ba? Noong nakarang halalan, gamit na gamit. Puro ayuda. Sino lang po nakakuha ng mga ayuda? Yung mga boboto sa kanila. Hindi po ba? Ganun na nangyari. Kaya nga po lumalabas na vote buying. Ganyan po sila. Nagagamit po nila sa politika. Hindi kaya. Nakita? Kaya expected na po ito ng Vice President. Ikaw ba naman, 3 taong ka na pinababagsak bilang Vice President para meron ng pumalit sa'yo. Tapos ang nagpapabagsak sa'yo, yung mga tao na sarado ang libro. Katulad ng Kongreso at Senado, sarado ang libro nila sa pondo nila. At hindi po natin alam kung magkano ang budget ng mga yan, bawat opisina, lalo-lalo ang Speaker at Senate President. Gaano kalaki ang pondo sa opisina niyan. At ano ang mga naitutulong niya sa bansa, sa mga mahihirap? Ano programa niyan? Maliban sa ayuda na may corruption pa. Di umano. Malaki corruption. Hindi kaya? Kaya ang Vice President, matalino po yan. Abogado po yan. Alam niya na siya ay pinupolitika. Pati ang pondo ng Office of the Vice President ay pinupolitika nila. Dahil hindi na siya kaalyado. Di pa yan din ang pahayag ng Pangulo? Pag hindi ka kaisa at hindi ka sumusunod sa kanila, ay basura ka na sa kanila. Di po ba? Kayang-kaya ka sipain pag hindi ka na nila kaisa. Ganyan na nangyayari sa Vice President. Eh bakit naman makikiisa sa inyo ang Vice President? Eh natuklasan ng Vice President kung paano ginagawa nyo sa pera. Pati ang First Lady, natuklasan din ng Vice President kung paano magkamal ng pera sa gobyerno ayon sa Vice President. Gumagawa rin ng history ang First Lady. At lalong-lalo ang tinatawag niyang tambaluslos. Grabe raw po yan sa pera. Kaya nga ang sabi ng Vice President yan, kahit hindi na yan Speaker at mawala na bilang Congressman, never niya na maibabalik ang lahat ng ninakaw nila sa pera ng bayan. Ayon sa Vice President, hindi niya na maibabalik ang mga ninakaw. Di po ba? Pero wala pong piyok
Walang yaw-yaw ang mga media dyan. Hindi po nila tinututukan ng korupsyon sa ating bansa. Paano matututukan? Meron tayong isang ahensya na tumutugis at nag-iimbestiga ng mga korupsyon sa ating bansa. Tinanggal pa ng Pangulo. Tinanggal niya. Di po ba? Kaya nga wala nang nag-iimbestiga sa mga korupsyon ngayon. Meron man, nandyan, ombudsman. Ang ombudsman naman, hindi naman natin maasahan ng ombudsman. Yung 2025 national budget, hanggang ngayon, wala pang desisyon din ng Korte Suprema kung ano na nangyari. Di po ba? Doon sa naisingit nila ng mga blanco, 2025 national budget, 241 billion ayon kay Congressman Ungab at Attorney Vic. Papasok na naman 2026 national budget. Hindi pa natatapos yung issue ng 2025. Ubos na ang pera natin. Tapos ayan. Tapos ang binabatikos nila ang pondo ng Vice President. Hindi na raw po dapat bigyan ng pondo ang Vice President dahil daw ikukurap lang nila. Pero yung korupsyon na trillion-trillion, billion-billion, bingi, bulag, wala silang pakialam doon. Samantalang yung Office of the Vice President, nakikita mo yung programa, yung pagtulong, direkta sa ground, sa tao. Direkta, hindi nagdadaan sa mga congressman. Yung pondo, hindi katulad nila. Hinahawakan pa ng mga congressman. Ayuda kuno, sila pa nagpapamigay. Unbelievable. Yung iba nagbe-bless pa, nagmamano pa. Ibang klase, lalo yung congressman sa Batangas. Nagmamano pa, saka ibibigay yung pera. Ganun po ba magpamigay ang Vice President? Grabe. Pero walang yaw-yaw dyan ang mainstream media sa mga ganyang korupsyon. Kaya mapaghahalata mo ang mainstream media. Paano mo sila pagkakatiwalaan? Hindi naman lahat. Marami lang sila. Di po ba? Kaya dito po, expected na po ng Vice President yan na kahit anong gustuhin niyang programa na makakatulong sa ating mga Pilipino, kukontrahin lang po na mga ulupong ng mga buhaya, ng mga bangag at lasing sa kapangyarihan. Di po ba? Dahil kailangan siya pabagsakin. Kasi kung siya ang susunod na Pangulo ng bansa, mawawala po yan sa Pilipinas sa dami ng kanilang sasagutin. Lalong-lalo sa issue ng pagnanakaw, korupsyon. Mawawala yan. Baka kauna-unang mawala sa bansa yung magpinsan. Baka yan ang unang tumakbo. Hindi kaya? Yang Pangulong Marcos at itong speaker, baka yan po ang kauna-unang mawala sa ating bansa. Dahil napakarami po nilang sasagutin. Dahil ang Vice President, pinangalanan na po sila. Lalong-lalo po ang tambaluslos na kahit siya'y mawala na bilang congressman, sa dami ng kanyang ninakaw daw, ay hindi na kayang ibalik sa dami. Ganun po. Direkta po sinabi ng Vice President yan. Hindi po ba? Ganun din po ang Pangulong Marcos. Grabe. Yung paggamit niya sa batas, mga paglabag sa batas, lalong-lalo sa ginawa sa kanyang ama, kidnapping, pinagkaisahan, planado, pinagkaisahan nila. Matindi po. Ginamit po nila kamay na bakal. Yung batas ng Pilipinas, nilagay nila sa kanilang mga kamay. Kaya maraming sasagutin po sila. Kaya hindi po nila magugustuhan maging presidente si Vice President Sara Duterte na isang magaling na politiko at magaling na abogado na sumusunod sa batas. Hindi po ba? Kaya gagawa ng paraan yan. Di po ba? Kahit nga yung impeachment na malabo na sa sabaw ng puset, pero pilit pa rin nilang ibinabangon, ginigising, at binabatikos ang mga ito, lalo-lalo na sa Senado. Hindi po ba? Gamit ang mga makakaliwa, mga CPP and PNDF, nagkalat na naman sa lansangan para lang dito magkalampag, manggulo dito sa sinasabing impeachment. Di po ba? Sama-sama silang lahat. Kaya bistadong-bistado na po natin. Ang pinakamasakit lang po nangyari sa ating kasaysayan, mga kaubayan, sa nangyayari sa ating bansa. 3 taon tayong dinala sa napakaraming issue ng korupsyon. Pamumulitika. At grabing-grabe rin po ang ginawang paghuhuda sa isang pangulo ng dating pangulo ng bansa na si dating Pangulong Duterte. Grabe po ginawa nilang pagtataksil diyan, paghuhudas. Pero ang nakakalungkot lang po, mga kabayan, nagkaaganito ating bansa dahil meron pong isang grupo,
meron pong isang grupo po. Meron pong isang sangay ng ating gobyerno na mga tulog. Mga kababayan, yung kanilang institusyon, tulog. Hindi naman po tulog ang mga nasa ground. Ang tulog po, yung nagpapakaaso, nagpapaka-pitbull, yung mga may estrelya. Saan ka ba naman nakita? Kumpleto na sa pahirap, pasakit ang gobyernong ito. May issue pa ng pulburon na sumisinghot ng coke. Pero sila, yung mga may estrelya, nasa men in uniform, sa AAP, sa PNP, yung mga nagpapakaaso dyan, mga general, aso, pitbull, bulldog, tulog. Samantalang nung panahon ni Erap, issue ng weteng, kinuha na nila sa Malacanang, napakabilis. Nung panahon na nanungkulan ng ama, 20 taon mahigit, pinalayas din ng men in uniform sila. Katulong ang CIA, di umano. Di po ba? Sila. Dahil sila ang front na tutulong sa taong bayan. Pero ngayon, isang damo ka lang issue. Korupsyon, pera ng bansa. Pamumulitika, paghuhudas sa soberenya at sa dating Pangulong Duterte. At may issue ng pulburon, coke. Pero ang mga general, doon ka magtataka, yung may issue ng weteng, natanggal ng napakabilis. Yung may issue ng isang damukal, hanggang ngayon nananatili sa Malacanang. Bakit nangyari ito sa ating mga kasundaluhan at kapulisan? Ganito na po ba ang ating mga kapulisan at kasundaluhan? Ganito na po ba yung kanilang dignity? Yung kanilang dignidad? Pagiging makabayan, makabansa? Pilipino ang kanilang boss. Puprotektahan nila ang bansa. Lalo-lalo na kung magkakaroon tayo ng leader na hindi tama ang ginagawa. Yung dating Pangulong Estrada, weteng, tinanggal. Ito, ang daming issue, nananatili. Isang damukal pa ang ginagawang korupsyon ng Kongreso at Senado. Tahimik. Bakit? Priority din po ba kayo sa pera? Nagtatanong lang si Kamanong. Ano na po? Kaya po nagkakaganito ang ating bansa. Wala po tayong katulong. Napakarami na po nating paglabas. Kinu-question natin, maisog. Lalo-lalo yung nakaraang kaarawan ng dating Pangulong Duterte, napakarami natin. Milyon. Pero wala tayong suporta sa mga men in uniform. Bakit kaya? Di po ba? Kaya ito po, Vice President na lang po nag-iisa ngayon. Pinagtutulong-tulungan nila. Hanggang kailan kaya nila? Tatapusin kaya nila 6 na taon? Tututukan nilang Vice President dahil naipatapon na nila ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, lahat ng klase ng panggigipit, ginagawa nila. Pati sa budget. 700 plus million sa dami ng programa. Samantalang confidential intel pa ng Pangulo, hindi bababa sa 5 billion. Samantalang ang Vice President, programa. Kumpara mo sa intel, confidential fund, billion, walang kumu-question, okay lang. Samantalang ito, ayaw dagdagan ng pondo, napakaraming programa, buong bansa, napakaraming satellite offices, buong bansa, tumutulong sa ground, direkta sa mga Pilipino. Wala. Kailangan batikusin, questionin, kurap. Samantalang yung humahawak na mga confidential na billion-billion, ayaw buksan. Yung humahawak na trillion budget sa isang taon, trillion, billion na walang nakikita ang mga Pilipino, walang question ask, walang yaw-yaw ang mga media, walang investigasyon ng mga politiko. Hindi po ba bias? May tamang panahon. Panahon po kasi ngayon, yung sinasabi po ng Vice President. Panahon po kasi ngayon ng mga ulupong, panahon ng mga buhaya, panahon ng mga ahas,
panahon ng mga hudas, panahon ng mga balimbing, panahon ng mga magnanakaw, di umano, addictus, di ba? Panahon ng mga CPP and PNDF, di ba? Panahon ng mga oligarko. Panahon po nila ngayon, hindi kaya. Mga kababayan, yan po ang nakakalungkot. Sana po, isama po natin sa ating dasal at panalangin na ang Vice President ay hindi po nila magapi. At talagang ang katarungan, ang manaig, hindi ang kasamaan. Isama po natin sa dasal na maprotektahan po ang Vice President sa sobra-sobra po nilang ginagawang panggigipit gamit pa yata ang pera ni Juan de la Cruz, mga kababayan. At isama rin po natin sa dasal ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Lalong-lalo po ang kanyang kalusugan. Maraming salamat po, mga kababayan, sa gusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, thank you po sa inyo, mga kababayan. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, si Michelle Yamaguchi Vlog. Thank you po, mga kabayan. Maraming salamat po. Ingatan nawa po kayo, mga kabayan. Maraming salamat po. At syempre po, yung dasal at panalangin po, mga kabayan, sama po natin ang pamilya Duterte na sila po'y maingatan at lalong-lalo po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. At makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. At muli po, mga tambay, magpapaalam po muna. Sa uulitin po, mga tambay. Thank you po. Ingat-ingat po tayo, mga kabayan. Maraming salamat po. Bye-bye.